Okay, good evening. Medyo na atrasado tayo dahil sa hinintay pa nating madagdagan yung battery yung cellphone ni Sister Flor. So ngayon ay itutuloy natin yung napag-usapan natin nung last na session about sa dynamic preaching. At ulitin ko, ito ay applicable din doon sa paglilid natin ng worship. The same principles lang. So, nung last session ay nawalan ng sound yung number 5 principle. So, ulitin ko lang. Dito sa number 5 principle, number 5 is God is not impressed when you try to impress your listeners. Okay, so habang nag-preach ka or habang nagpapakanta ka, tapos nagpadala ka doon sa kaisipan na sumagi sa isip mo na i-impress yung audience or someone doon sa audience mo, tapos pinatulan mo yung kaisipan na yon na i-impress mo ang isang tao, then yung time na yon ay nagdi-decrease yung level of anointing. Kasi nagdo-draw ka na ng attention ng tao sa iyo at hindi na doon sa kung sino yung nagsabing mag-preach ka. Hindi na doon sa Panginoon na nagbigay sa iyo ng commission to preach. Kaya yung mga thoughts na ito na sumasagi sa atin habang nagpipreach tayo o nagtuturo tayo, dapat nire-reject yung mga ganitong kaisipan. Dahil hindi mo maiwasan na dumating yung mga kaisipan na yan. Habang nagpipreach ka, may mga negative thoughts na dumarating. So, kailangan mong i-ignore ang mga ito. Huwag mong patulan yung mga kaisipan na parang may gusto kang i-impress sa mga nakikinig sa'yo. Huwag mong patulan yon kasi magdi-decrease yung anointing. At sa preaching kasi, pag nakuha mo na yung flow, nandun na yung magandang flow, tapos na-distract ka sa mga ganong kaisipan, mahirap bumalik doon sa magandang flow. So, hihintayin mo siya ulit. Hihintayin mo ulit yung rhythm mo para makabalik ka doon sa magandang flow. Kaya hindi tayo dapat nagpapadistract kahit na anong mangyari. At stay focused lang na ang iyong purpose ay to build up, to uplift the spirit of the listeners. Don't impress them. You are there to uplift their spirits. You are not there to impress anybody. Okay, so pupunta na tayo ngayon sa number 6. Sa number 6. Napaka-importante rin ito. Pag ikaw ay magsasalita sa harapan ng mga tao, doon pa lang sa pagpaplano mong sasabihin ay meron ka ng target in mind na taong kakausapin mo. Kaya yung principle na ito, ang aking nilagay, know your target, then focus on your target. Mahirap kasing magsalita na iba't ibang klase ng taong nagpa-flash sa isip mo, or iba-iba yung taong pinagdadirikan mo yung message. Kailangan alam mo yung target mo, tapos kilala mo sila. So, halimbawa, papalagay natin sa church. Sa church, hindi pare-parehas yung mga taong uma-attend. Hindi pare-parehas yung edad, hindi pare-parehas yung maturity ng kaisipan, hindi pare-parehas yung emotional maturity. Magkakaiba yan, pero halos
may mga magkakaparehas din. May mga group na mature ang mga isip, may mga group na emotional, may mga group na immature, may mga group ng may mga bata pa, di pa sila makakarelate sa sabihin mo. May mga group na ganoon. So, doon sa sa paggawa ng outline mo or during nagpe-preach ka, ilagay mo muna sa isip mo kapag mayroon kang kino-communicate na idea or thoughts. I-concentrate mo muna kung ito ay para sa isang grupo ng tao na halos pare-parehas yung need nila. At huwag kang mag-jump sa another group of people hanggat hindi mo natapos yung kino-communicate mong idea na yon sa isang specific na group of people. Kasi pag kino-communicate mo halimbawa yung isang idea na nasa isip mo, kino-communicate mo ito sa mga emotional na tao, hindi mo pa tapos yun, nag-jump ka ulit sa mga matured na, yung dinidirect, yung direction ng sinasabi mo ay maliligaw ka kasi pag nag-jump ka doon sa mga grupo ng taong mature na, iba yung needs nila. So, hindi mo tuloy matapos yung idea na kino-communicate mo doon sa mga emotional na tao. So, kailangan mag-focus ka muna doon sa group na yon. Kung ang idea na kino-communicate mo ay nag-flash sa isip mo, dahil nag-flash sa isip mo na yung idea na yun kailangan ng grupong ito, mga taong broken-hearted, halimbawa. So, mag-focus ka muna sa mga taong ito. Ilagay mo sa isip mo na parang sila lang yung kausap mo muna. So, pumunta ka sa ibang idea na i-communicate kung tapos ka na sa group na ito. Hindi rin kasi mag-focus ka sa kanila lang dahil mararamdaman yun ng iba na out of place sila. So, ganun talaga ang public speaking. You need to be sensible sa Holy Spirit kasi siya lang ang nakakaalam. Siya lang yung nakakaalam ng needs ng lahat at yung mga taong nandun na present ay hindi pare-parehas yung needs. So, magpapagamit ka sa Lord na i-meet yung needs ng mga tao. Yan. So, habang sinusundan mo yung flow ng Holy Spirit, and then be specific muna sa isang idea kung para sa ang grupo ito. At huwag mo silang alisin sa isip mo bilang kausap mo hanggat hindi mo natatapos yung kino-communicate mo para hindi nila sabihing malabo ka. Kasi pag hindi mo natapos yung kino-communicate mo, labo naman. So, kailangan mong tapusin yun. At sa flow ng iyong pagtuturo o pagpipreach ay sa tulong na rin ng Holy Spirit ay ililid ka niya group by group kung paano mo ma-communicate yung idea na alam mong ito yung galing sa Lord na dapat mong iparating. Kasi minsan, isang subject lang pero yung way of communicating, maraming paraan para i-communicate na pwedeng makarelate yung mga emotional pero yung mga mature spiritually ay nonsense na sa kanila. So, ibang way ang pagko-communicate mo na naman doon sa mga matured na pwede nilang maabot o pwede mo ma-catch up yung attention nila. Kaya minsan sa isang idea, matagal kang mag-dwell doon na i-explain kasi kino-consider mo yung how you communicate dahil iba-iba yung grupong nakikinig sa'yo. Ang makakatulong sa'yo dito is kailangan kilala mo ang tao or hindi ko sinasabing i-build ang relationship sa kanila. Which is nakakatulong pag may maayos na relationship sa mga tao na nakikinig sa'yo. Pero kahit na hindi ka mag-build ng relationship sa crowd, ang importante dito ay aware ka sa needs ng bawat grupo ng tao. So, paano mo malalaman ito? Siyempre, pag kayo ay nanonood ng movies, doon pala makakakuha ka ng idea kung ano yung needs ng tao. Alamin mo yung mga problema ng mga karakter doon sa pinapanood mo. Alamin mo yung mga nakakapagbigay ng enlightenment sa kanila. And then hanapin mo sa scripture verses yung mga tumpak na pantugon sa mga pangangailangan na yun. Then, i-consider mo yung mga needs ng family mo,
consider mo yung need mo personally, consider mo yung needs ng mga pinsan mo, mga kaibigan mo, mga classmates mo, then may mga idea ka doon kung ano yung mga needs ng tao. And then sa habang nanonood ka, paano i-communicate ng isang tao na yung taong tinutugunan ng pangailangan niya ay nakaka-relate siya. So nakakatulong yan. Halimbawa, sa ating kapanahunan ngayon, pag nakinig ka ng preaching, ay hindi masyadong effective ngayon yung pasigaw-sigaw. Hindi effective ngayon yung parang ang prangka-prangka mo pag nagpipreach. Dati ang laki ng effect nun dati pagka malakas ang boses mo, kapag pagalit ka nagpipreach, napaka-effective yan noon. Pero ngayon parang hindi ko na alam kung napapansin nyo, pero yung mga patok na preacher ngayon, yung mga simple lang. Yan. Pero sa akin pagka-preaching, halimbawa sa mga youth camp, ay hindi ko mapipigilan talaga ang sarili ko, talagang bibuelo ako. Sa mga ganito, nagtitipid ako ng boses. Siyempre, yung 3 times ko magsalita, medyo mahirap na yan. Ha? So, nagtitipid ako ng boses. Pero, ang kagandahan kapag ganito malumanay, tinitipid mo yung boses mo, ay mas, relax ka. Tapos, mas natutumbok mo yung sinasabi mo at mas naiisipan mo kaagad ng mga susunod pang paliwanag. Pag-relax lang yung nagtuturo. Kaya kung papansinin nyo sila, Joel Austin ngayon, sila Rick Warren, sila Robert Morris, sila Charles Stanley, mga ganyan. Sila yung mga malumanay lang mag-preach. Pagkapasigaw ngayon ay parang benta pa rin pero hindi na gaano kumpara sa benta ng mga malumanay na preacher na naipapaliwanag ng husto yung ibig sabihin. Mas sila yung napapakinggan ng marami ngayon. Sila yung mga maraming followers ngayon. Kumpara mo doon sa mga pagalit na mag-preach, nababawasan yung mga followers nila. Yung mga dati na lang, yung mga loyalists. Kaya kung gusto mong maging effective ngayon sa ating kapanahunan, ay dapat hindi offensive yung dating mo. Kasi pag offensive yung dating mo ngayon, hindi ka tanggap ng tao. Hindi uso ngayon yung yung parang nakikialam sa buhay nila, kinukurekta mo lagi yung kanilang mga pagkukulang, yung pagkukurekta na para bang tatay kanila, parang hindi siya effective ngayon. Ang effective ngayon, parang ginagawa nila Joel Austin, i-present mo lang yung simple translation of the Bible, and then ilagay mo yung sarili mo sa sarili ng mga taong nakikinig. Na kung halimbawa ikaw ang nakikinig, ano ang gusto mo na style ng na pakikinggan. So kailangan ilagay mo yung sarili mo doon sa audience. Kung ikaw ay audience, gusto mo ba yung style ng ginagawa mo? Gusto mo bang gawin sa'yo ng preacher yung ginagawa mo? Diba? Yung paturo-turo ka doon sa ikaw, o yung mga ipapahiya mo yung tao, minsan gano'n. Kung ikaw ang audience, gusto mo bang na gano'n ng preacher? Kung ikaw ay audience, gusto mo bang maglundag-lundag sa harapan mo yung preacher at nagtatalsikan yung laway? Ayaw mo naman siguro, no? Kung ikaw ay audience, gusto mo bang tinuturo ka ng preacher tapos para kang hinahatulan ka agad doon sa ginagawa mo? Ayaw niya naman siguro yung ganun, no? So, kung ikaw ay preacher, gusto mo ba, o kung ikaw ay audience, gusto mo ba na yung way ng pag-preach ng pinapakinggan mo ay pagalit na parang nagagalit siya sa'yo? Yeah, so ilagay mo yung sarili mo doon sa preacher. Anong gusto mong way ng pagpapaliwanag? At ganun yung gawin mo. Yan, para hindi ka mapag-iwanan ng panahon. Kasi pag ipipilit mo pa yung dating style, wala na, hindi ka nag-aanong pakikinggan ngayon. Kaya, yung panahon natin ngayon ay nasa transition na tayo. Natapos na yung transition. May mga hindi pa nakasabay. Yung way ng pag-preach pa rin nila ngayon ay makaluma pa rin. Kayo na mga kabataan, may mga kabataan kayo na nagtitraining dito, kailangan niyong sabayan yung panahon. Parehas lang ang message, parehas lang yung Bible na pinipreach, parehas lang yung mga scripture verse na ginagamit, pero yung way ng pag-communicate, dapat bagayan natin yung gusto ng tao ngayon. Hindi natin pwedeng ipilit yung dati. Hindi natin pwedeng dalhin sa ating kapanahunan ngayon sila
Charles Finney. Si Charles Finney ay revivalist niya. No? Pag sila ay nagturo, talagang direktahan yung kasalanan ginagawa mo. Yan, hindi natin pwedeng dalhin ngayon. Actually, pwedeng sabihin na hindi natin kailangan yung style nila Benny Hinn ngayon. Hindi natin kailangan yung mga style nila Kenneth Copeland ngayon. Yung message na tinuturo nila, kailangan pa rin natin. Pero yung style ng pag-communicate, offensive ang dating nun ngayon sa lalo sa mga kabataan. So, ang patok talaga na style ngayon, yan sila Joel Austin. No? Sila Rick Warren, kahit medyo may edad na, pero patok pa rin yung kanilang style. Okay, so, you must know your target. Know your target. Sino yung target mo na pagpapaliwanagan ng idea yung kino-communicate mo? Dapat aware ka doon sa kung paano siya mag-receive para alam mo kung paano maipapatanggap din yung sinasabi mo sa kanya. So dito sa Colossians chapter 4 verse 5, sabi niya, let your conversation be gracious and effective. So tanong niya, let your conversation be gracious. So yung salita mo daw dapat full of grace. Graceful yung pagsasalita mo. So, pagka para kang propetang magsalita, hindi graceful yung dating mo. Kung para kang evangelist lagi, hindi graceful. Dapat gracious. Gracious yung pagsasalita mo. Kumbaga ay doon sa bigkas ng iyong sasabihin, doon sa way ng yung pandinig ng tao doon sa salita mo o sa boses mo ay nararamdaman nila yung pagmamahal ng Diyos. And so, sabi niya, effective, gracious and effective daw dapat yung ating conversation, yung ating pagsasalita, dapat gracious and effective. Ngayon, pag sinabing effective kasi, naintindihan mo at naintindihan ka niya. Napansin niyo yan, may usapan na sasabihin mo sa isip mo, hindi niya naintindihan. Pag hindi niya naintindihan, ang dahilan kasi hindi tama yung pag-communicate. At kung hindi tama yung pag-communicate, syempre, kung hindi na-understand, ang kabalitaran nun, misunderstand. Kaya nagkakaroon ng misunderstanding. Kapag nasa isip mo na hindi naintindihan ng kausap mo yung sinabi mo, hindi mo pwedeng sabihin hindi siya makaintindi. Baka mali lang yung pagpapaintindi. Mali yung dating sa kanya doon sa ipinapaintindi mo. Dahil yung way, walang masama sa sasabihin mo, pero yung kung paano mo sabihin, yun ang masama. So nadamay yung gusto mo iparating kasi mali yung pagpaparating. Okay, so let your conversation be gracious and effective so that you will have the right answer for everyone. O pag gracious daw at effective, malalaman daw natin o magkakaroon tayo ng tamang sagot sa bawat isa. So ang bawat isa mabibless kung yung way ng ating pagtuturo is gracious and effective. Yeah, so malaking challenge yan as a communicator. Kaya natawag kang communicator kasi alam mong i-communicate yung sinasabi mo. Na ipapaunawa mo, na ipapaintindi mo yung isang bagay. Wag lang basta magsalita. Nagsasalita ka na may purpose na ipinapaintindi mo yung sinasabi mo. Okay, so Proverbs 15:23. So Proverbs 15:23, sabi niya, everyone enjoys a fitting reply. Sinong hindi mag-i-enjoy kapag tama ang reply sa kanya, di ba? So, everyone enjoys a fitting reply. At hindi lang reply, kundi tumpak na reply. Once na ang taong, halimbawa sa
kausap mo. Halimbawa, sa taong kausap mo ay hindi siya masaya sa sinabi mo kasi yung reply mo hindi siya fit doon sa present need niya or yung kasalukuyang dapat niyang marinig. Hindi fit doon yung sinabi mo. Hindi siya mag-enjoy. Na-try nyo na yun na may mga tao kayong ini-enjoy nyo siyang kausap. May mga tao naman na ayaw nyo nang kausap. Kasi habang kausap mo, hindi ka nag-i-enjoy kasi yung kanya mga sinasabi hindi fit doon sa present na dapat mong marinig. Ang nakaka-enjoy na kausap, yung mga sasabihin niya sa'yo tumpak sa present na kailangan mong marinig. Halimbawa sa ganito yan. Kung ang gamot na kailangan mo ay para sa sakit ng ulo, hindi ka interesado sa ibang gamot. Dahil ang kailangan mo sa ngayon ay para sa sakit ng ulo. So kahit anong ganda ng product ng iba na gamot, hindi ka interesado doon dahil ang kailangan mo is para sa sakit ng ulo. At kung ang kanya sinasabi sa'yo para sa sakit ng puson, hindi ka interesado doon. Dahil ang gusto mo, yung present na pangangailangan mo. At kahit anong ganda ng product nila, wala kang pakialam doon. Ang concern mo lang ay yung present need mo. So sa tao, ganun din pagdating sa Word of God. May mga present silang kailangan marinig. At kung yun ay natutugunan mo, fitting reply, lagi yung sasabi mo sa kanila, alam nyo, hanap-hanapin nila kayong kausap. Hanap-hanapin nila kayong magturo. Hanap-hanapin nila kayong mag-preach. Kasi sa tuwing ikaw ay magsasalita, mayroong fitting reply doon sa kanilang mga present needs. Kaya importante yan. Everyone enjoys a fitting reply. It is wonderful to say the right thing at the right time. Kaya it is wonderful to say the right thing at the right time. Kasi pwedeng right thing at the wrong time. At kapag right thing at the wrong time yung sinabi mo, pwedeng mag-cause ng away yun. Pwedeng makitaan na hindi interesado yung mga nakikinig kung right thing yung sinasabi mo but wrong time. Kaya importante. So, time will come, matututo rin kayo na i-direct ang message ninyo sa lahat ng uri ng taong nakikinig sa inyo. Time will come. So, huwag kayong magmadali. Ang advice ko sa inyo dyan ngayon ay basta mag-concentrate kayo sa isang group of people na alam ninyong nangangailangan doon sa message ninyo. At huwag ninyong iwala sa isip nyo yung mga group of people na ito hanggang sa kayo ay matapos. Dahil pag nakakonsentrate kayo sa taong alam yung sa mga taong alam yung nakaka-relate doon sa sinasabi ninyo, matatapos mo nang maayos yung message. At mas maganda na yun, at least may grupo na na-bless kaysa doon sa ang isip mo, lundag ng lundag sa kung sino-sinong tao, hindi mo tuloy na itutuwid yung mga sasabihin mo. Kaya pagkatapos mo, walang na-bless. Or pagkatapos mo, ay alam mo sa sarili mo na hindi mo na penetrate yung heart ng mga tao. Kaya nagtatanong ka sa sarili mo, na-bless ba sila o ano? Nasabi ko ba yung mga dapat na marinig nila? Nagtatanong ka sa sarili mo tuloy dahil sa palundag-lundag yung isip mo habang ikaw ay nagsasalita. So mag-focus ka muna sa isang group of people na alam mong halos pare-pares yung needs nila. Kung yung message mo halimbawa para sa mga kailangang mag-mature spiritually, so focus ka sa mga taong ito para mas mai-communicate mo ng maayos. At kung maayos yung pagko-communicate mo, maging yung mga tao na hindi nila needs yun, nagkakaroon sila tuloy ng interest kasi may unity yung sinasabi mo, may sense yung sinasabi mo. Kasi pag may sense yung sinasabi mo, kahit hindi nila kailangan yon, nagkakaroon sila ng interest na pakinggan yon. So make sure na may sense yung bawat idea na i-communicate mo. Para sa buong isang oras ng pakikinig nila sa'yo, feeling nila hindi sila nagsayang ng oras kasi every minute, every sentence na sinasabi mo, may sense. May kabuluhan.
Kasi bawat sasabihin mo, nagko-cause ng stimulation sa isip nila. Tapos, yung ibang sinasabi mo, nagko-cause ng encouragement sa kanila. Yung mga ibang sinasabi mo ay na nagkakaroon sila ng yung faith nila na build up. So, hindi ka nagsasayang ng minuto sa pagpipreach mo. Make sure na ang sinasabi mo may katuturan. Hindi nagsasabi ka ng walang katuturan. Para doon sa flow ng message mo, wala yung part na nag-subside yung kanilang desire na tumbukin yung sinasabi mo. Dapat wala yon. Kasi sa sarili mo, alam mo kung yung sinasabi mo nonsense na. At kung nonsense na, humanap ka na ng exit. Once na, okay, hindi mo napigilan, nonsense na yung sinasabi mo, humanap ka kagad ng exit. Para hindi na humaba yung pagkaboring ng mga tao. Kaya habang tumatagal, matututunan nyo yan na dapat maganda ang flow ng pagpipreach mo o pagtuturo mo o pagpapakanta mula sa una hanggang sa kalagitnaan hanggang sa pagtatapos. Okay, it is example sa ating live schedules. No? Sa ating live schedules doon sa page natin, ito yung mga grupo. Ito yung mga grupo ng mga taong nakikinig sa atin. May mga unbelievers doon. So, group of unbelievers. Dahil sa una pa lang, nag-usap-usap na tayo na mag-i-invite tayo ng mga friends natin na hindi pa nakakakilala sa Lord para at least maka-impluwensya tayo sa kanila habang nasa bahay tayo para continuous yung evangelism. Okay. Doon sa group natin na yun, may mga group doon na new believers, kakatanggap pa lang sa Lord. So, ang mga new believers na ito, hindi pa nila naunawaan ng kanilang salvation, hindi pa sila nagbabasa ng Biblia nila, wala pa silang daily devotion, at marami pa silang hindi naintindihan. So, that is another group. And then, meron doong lukewarm believers, yung maligamgam yung faith nila. Hindi naman sila malamig, pero hindi naman din sila mainit. So, may mga group na ganoon sa ating, may mga ganong members ng group natin. And then, may mga maturing believers. Yun talagang seryoso sa kanilang pagkakristyano. Gusto nilang lumago katulad ni Kristo. So, ngayon, pag ikaw ay magsasalita na, isa sa alang-alang mo yung mga bawat grupo na ito. Kaya yung way ng pag-communicate mo sa isang idea, sinisiguro mo na makaka-relate yung mga unbelievers as well as doon sa mga maturing believers na makaka-relate din yung mga new believers at yung mga lukewarm believers. Hindi mo basta-basta go lang ng go doon sa yung naka-prepare na outline. Hindi. Kung gusto mong maging effective, i-consider mo how are you going to communicate every thought sa 4 groups ng tao na ito. So, magkakaroon ng variation yung explanation mo. I-explain mo sa isang angulo. Parang ang explanation, ang style ng pag-explain mo niyan, parang ganito. Oh. So, iisa lang yan na adapter. No? Iisa lang ito. Pero, minsan ito lang yung ipinapakita mo kasi alam mo na ditong side lang makaka-relate yung mga maturing members. But then, ang explanation mo diretso, pero ipapakita mo the another side kasi alam mo dito lang makaka-relate yung mga new believers. And then, ilalagay mo ulit sa isang angulo na kung saan pwede makarelate yung mga lukewarm believers. So, iisang adapter pero yung way of communicating the adapter ay maraming side, maraming paraan para lahat makaka-relate. Walang na-offend na grupo. Minsan kasi ang style natin, nakatutok tayo dito sa side na ito which is the maturing believers. So, ang binubumba natin yung needs ng mga matured believers, sila yung nasa isip natin kaya medyo matigas na yung kailangan nila. Hindi natin kinonsider na sa likuran pala nito may mga unbelievers na nakikinig. Which is nabibless itong mga maturing believers pero offended na yung mga unbelievers. Which is wala nang chance tuloy na sila mapatanggap sa Lord kasi offended na sila doon sa way ng pagkukommunicate natin dito sa mga maturing believers.
So, dapat aware tayo doon. Hindi basta nakapagturo. Kino-consider natin yung bawat group of people na nakikinig sa atin para masabing effective and dynamic yung ating pagpipreach. Okay. Number 7. So that's number 6. Know your target. You must know your target. Alamin, kilalanin yung mga target people na kinakausap mo sa isang message. And then, i-consider mo yung mga ibang audience kung papaano mo lalagyan ng variation yung message mo na pwedeng makarelate yung mga ibang group of people. Okay. So, napaka-importanting principle yan. Natututunan yan. Habang tumatagal, natututunan yan. At the more na natututunan mo yan, kahit saan ka magsalita, walang ma-offend. Kung mayroon man, mababawi mo din doon sa ano. Kasi mararamdaman mo pag may na-offend ka. So, pag may na-offend ka, babawi ka sa mga susunod na explanation mo. Gagamutin mo yung mga nasugatan mo. Yan. Huwag mong iwanang sugatan yung mga nasugatan mo sa preaching. Dahil sa preaching, teaching, madaling makasugat yan. Salita matalim yan matalim ang ating dila. Matalim yung salita. Meron tayong masusugatan yan. Kahit gaano tayo ka-expert doon sa mga sasabihin natin, meron masusugatan. Pero aware tayo doon. Kaya pagdating sa bandang huli o bago mo iwanan yung isang idea na binuksan mo, ay gagamutin mo muna yung mga nasugatan. Yan, para makasiguro sa bandang huli, isipin mo, paano mo i-conclude na kung saan mabahaginan ng gamot yung mga nasugatan. Okay. Number 7, napaka-importanting principle ulit ito. Preach like you are going to play for a championship game. Preach like you are going to play for a championship game. Kumbaga ganito, ang tawag nila sa halimbawa ay championship or playoff, mga ganon. Ang tawag nila dito is do or die. You need to do it or die. Ganyan ang tawag nila sa laro na kailangang ipanalo. It's either you do it or die. Do or die. Kasi yun na yung huli na pagpapakita mo ng kaya mong gawin. So, sa pagpipreach, sa bawat schedule mo, dapat ganun yung mindset mo. This is do or die. Ilalagay mo sa isip mo na baka yun lang yung chance ng mga unbelievers na makapakinig sa'yo. Ilalagay mo sa isip mo na baka ito lang yung chance na may ibibigay sa akin na mag-preach. So, kailangan kong galingan, kailangan kong paghandaan, no, sa mga talagang star players. No? Sa star players, sila yung inaasahan sa mga championship games. So, matagal pa yung laro, matindi na yung pagtitraining nila. Kasi pinaghahandaan nila ang kanilang sarili na maglalaro sa isang championship game. Alam nila yan na kapag nagbara-bara yung kanilang preparation pagdating ng championship game, hindi sila makakapag-perform ng maayos. So, affected yung buong team pagka ganon. So, tayo, pagka magpipreach tayo na mayroong mindset na maglalaro tayo sa do or die game, maghahanda tayo. Paghahandaan nating mabuti ang ating outline, paghahandaan nating mabuti ang ating boses, i-condition natin ang ating boses, paghahandaan natin yung ating isip, kasi hindi pwedeng mag-preach ka na ang isip mo ay hindi alerto. Ano ko, kahit na anong pag-pray ninyo, kung hindi alerto ang isip ninyo, maaapektuhan ang performance ninyo. Ibig sabihin yan, kung ikaw ay magpipreach ng linggo ng kinabukasan, ay huwag kang magpuyat ng Sabado. O sa mga music team, sa mga worship leaders, kahit gaano kaganda ang practice ninyo, affected ang performance ninyo kung puyat kayo ng Sabado ng gabi. Ang mga nakakapagbigay todo sa Panginoon pagdating ng performance nila ng Sunday, yung mga hindi napuyat ng Sabado. Tapos nalakipan pa ng prayer. Sila yung makakapag-perform ng maayos, na effective, na nakaka-bless.
Kaya, wag yung pag kayo naka-assign na magsusong lead, magsong lead kayo na parang yun na yung last na pagsusong lead ninyo na kailangan mo nang ibigay yung the best mo. At para mangyari yun, kailangan mong ihanda ang sarili mo. Ihanda mo ang sarili mo physically. Kasi kung kulang yung kinain mo, talagang madaling maubos yung energy mo. Kailangan mong i-prepare ang iyong sarili emotionally. Kaya pagdating ng Sabado, dapat lumalayo kayo sa love life niyan. Pasensya na lang doon. Pasensya na lang yung boyfriend ninyo o girlfriend ninyo. Dahil may pinaghahandaan kayong championship game. Kung kayo naka-schedule na mag-song lead ng linggo, huwag niyo munang pansinin yung boyfriend niyo o girlfriend niyo ng Sabado. Makaka-apekto yun sa inyong performance. Kung naka-schedule kayong mag-live sa page natin, huwag niyo munang kausapin yung mga nakakapagpalambot ng emosyon ninyo. Maapektuhan ang performance ninyo. Sasagi-sagi sa isip niyo yun habang nagpipreach kayo. Sasagi-sagi sa isip niyo habang nagpapakanta kayo. Kaya affected yung performance ninyo. Siguro ang iba sa inyo, pag naka-schedule ng live, siguro nakikipag-video call muna kayo doon sa mga boyfriend at girlfriend ninyo. Kaya yung performance ninyo ay naapektuhan. Alisin niyo muna yung mga nakaka-apekto sa emosyon pag kayo naka-schedule. Paghandaan niyong mabuti yung schedule ninyo. Kasi para sa Lord yan. Huwag kayong mag-perform para sa Lord ng laos. Kaya si Lord ang pinaglilingkuran ninyo pag kayo naka-schedule magpakanta. Kahit sa live lang ng pagkanta, huwag niyong isipin na ito'y simple lang. Ginagawa niyo yun para sa Panginoon. Kaya dapat yung performance niyo para sa Panginoon excellent. Kung kayo magpe-perform na ang makikinig, presidente, di siyempre pag-aandaan niyo yun. Ayaw niyo mag-perform doon na hindi niyo mapiplease yung president. Alam niyo yung gawin sa tao yan, di ba? Si Lord ang pinaglilingkuran natin, kaya dapat excellent yung performance natin. Ngayon, tinan nyo kung ano ang turing ng Diyos sa mga hindi nagpe-prepare. No? Pag hindi ka well prepared sa pag-preach mo o pagpapakanta mo, tinan po na yung sinabi ng Bible dito. 1 Samuel chapter 7 verse 3. 1 Samuel chapter 7 verse 3. Sabi yan dito. And Samuel spake unto all the house of Israel, saying, If you do return unto the Lord with all your hearts, then put away the strange gods and Ashtaroth, or ito isang Diyos no? Prepare your hearts unto the Lord and serve Him only, and He will deliver you out of the hand of Philistines. So, pag i-apply natin to sa preaching, pag inihanda mo ang sarili mo, ituturing mong maglilingkod ka sa Lord sa gagawin mo, then hindi niya hayaan na ma-distract ka ng kaaway habang ginagawa mo ang mag-preach o magpakanta. Hindi ka raw madidistract ng kaaway. Hindi ka madidistract ni Satanas, hindi ka madidistract ng mga demonyo sa iyong paglilingkod sa Lord kung ikaw ay nag-prepare ng husto. Dito sa 2 Chronicles chapter 12 verse 14. 2 Chronicles 12:14, sabi niya, and he, si King Rehoboam ang tinutukoy dito, and he, King Rehoboam, did evil, gumawa daw siya ng evil. Bakit? Because he prepared not his heart to seek the Lord. So naka-schedule siya sa kanyang paglilingkod sa Lord pero hindi siya nag-prepare at ang sabi ng Lord, you did evil. Sinasabi ko sa inyo mga verse na ito para seryosoin niyo yung pag-prepare ninyo. Malaking bagay yung preparation pagdating sa performance. 2 Chronicles 27 verse 6, sabi niya, So Jotham became mighty because he prepared his ways before the Lord his God. Si Rehoboam, sabi ng Diyos, gumawa ka ng masama dahil hindi ka nag-prepare. Itong si King Jotham, naging dakila dahil inihanda raw niya. Naghanda raw siya. Talagang ganyan. Preparation is one way to greatness.
Tandaan niyo yun, preparation is one way. One of the ways to be great. Hindi ka itataas ng Lord sa larangan ng pagpapakanta kung ang iyong preparation ay peke o yung preparation mo kulang. Hindi ka itataas ng Lord sa larangan ng preaching o teaching kung ang preparation mo bitin. Kung ang preparation mo ay bara-bara. Preparation is one of the ways to greatness. Kung gusto mong maging great, prepare, prepare, prepare. And so, prepare your materials. Ihanda mo ng maayos ang mga outline mo. Kung ang outline, pag tinignan mo yung outline mo nakakalito, ulitin mo, rewrite and write clearly. Huwag mong dalhin yung outline na maraming nabura, maraming erasure. Make sure na ang dala-dala mong outline ay malinis, madaling basahin. You need to prepare your mind. Prepare mentally, prepare emotionally, prepare physically, and then prepare spiritually. Okay, so bibigyan ko kayo ng mga practical tips. Practical tips ito. At malaking tulong ito. Sa akin, naging malaking tulong ito nung kumbaga kinarir ko na yung preaching. Ay yung mga practical tips na ito ay ang laki ng naidulot, ang laki ng naitulong sa akin na mag-improve yung aking preaching style. At dahil dito, ang daming may gusto sa'yo as a preacher. Kahit hindi ka nila pastor, feeling nila pastor ka nila. Kahit bisita ka lang, turing nila pastor ka nila. Parang ayaw ka nilang pauwiin. Ganun. So, una na practical tips na you need to preach like yourself. Be who you are. Doon ka magandang tignan sa harapan kung ikaw ay totoo na ikaw yon, not trying to be somebody else. Minsan kasi pag nanood tayo ng preaching, na-impress tayo sa preacher na ito, ginagaya na natin pati pananamit, ginagaya na natin buhok, yung style ng delivery. Alata nga nung nagsiservice pa tayo. So sa ako, hindi ako nagpapalata na nag-i-evaluate ako ng mga nakatayo sa pulpito. Pero kasi sa akin, hindi mo maiwasan yan kasi yun ang expert kong gawin eh. Yun ay specialty ko yan eh. Specialist ako pagdating sa pagtayo sa harapan ng mga tao. So hindi ko maiwasan talaga na lahat ng tumatayo doon napapansin ko. So pag tinignan ko ng kahit isang minuto lang yung nakatayo doon sa pulpit, alam ko na lahat yung mga weaknesses niya at alam ko na yung mga strength niya. So ito ang aking sasabihin sa inyo. Alam ko yung mga nangungopya. Alam ko yung mga trying hard na kinokopya yung isang preacher o isang song leader. Sa mga worship leaders natin, alam ko kung nangungopya kayo. At alam ko kung sino yung kinokopya nyo. Alam ko kung sino. Kasi doon pa lang sa yung kamay nyo, yung mga kamay nyo, alam ko yung movement ng kamay ng mga song leaders. Alam ko ang movement ng mga musicians na pinapanood ninyo. Kabisado ko ang galaw ng mga Planet Shakers, kabisado ko ang galaw ng mga Hillsongs, at mga iba pa. Kaya alam ko kung nangungopya kayo kasi nakikita ko yung style nila sa inyo. At ito, pangkahan, tayo lang naman dito eh. Ang pangit mo pag nangungopya ka. Pangit, sagwa. Ito pa, nakakatawa. Tumatawa na lang ako pagka nakikita ko yung style ng original na ginagaya ninyo. Sabi ko sa isip ko, hindi lang alam dito na mas maganda siyang tignan o mas gwapo siyang tignan pag original yung nakikita sa kanya. Bakit pilit mong gagayahin yung mga preacher? Yung galaw ng kamay ni Joel Osteen, alam ko yan. Galaw ng kamay nila Benny Hinn, Kenneth Copeland, at yung mga iba pang mga preachers. Alam ko yung galaw nila. Alam ko yung style ng delivery ng boses nila. Kaya alam ko kung may nangungopya sa inyo. At ako natutunan ko na wag maging
Wag gayahin ang iba. Maging ikaw ka. Kasi pag ikaw ka, gwapo ka. Pag ikaw ka sa pulpito, maganda ka. Kaya may mga magsasabi sa'yo, nagtataka ka na lang kung bakit nila sinabi sa'yo yun. Kasi akala mo sa sarili mo, hindi totoo. At kahit na hindi totoo, as in talagang nakaka-attract talaga yung mga makikita mo sa pulpito na original sila yon. Kaya, i-challenge mo yung sarili mo, sabi mo sa sarili mo, I need to preach like myself, not like anybody else. I'm not trying to be somebody that I am not. Kailangan kong magpakatotoo sa harapan ng mga tao. So pag-aralan niyong maging kayo. Huwag niyong pag-aralang maging iba. Actually, mas mahirap maging iba. Mas mahirap gayahin ng iba. Mas madaling maging ikaw. Okay? At kung magaya mo man yung iba, hindi ikaw ang nakita nila. So mawawala ka sa eksena. So magpaka-ikaw ka na lang. Huwag mo nang pilitin magaya ang iba. You need to preach like who you are. You need to preach like yourself. Okay, so another practical tips. Another practical tip is para sa mga baguhan, sa mga alam ninyong kulang pa, alam ninyong hindi pa kayo expert. Isa sa mga nakatulong sa akin ay mag-practice kayo ng may mga nakakaistorbo. You need to practice with distractions. Alam mo, sa bahay ninyo, ang gugulo ng mga aso, ang gugulo ng o may mga bata, o ganito, kung walang magulo sa bahay ninyo, i-switch ninyo ang TV ninyo, ilakas nyo yung volume, yung nakaka-distract, and then mag-preach kayo na may pwedeng kumuha ng attention ninyo. Gawin nyo yun hanggat hindi nyo natututunan kahit maingay yung TV, ay nadidiretso nyo yung mensahe ninyo. Pag ganun na yung level, na kahit maingay ang TV at kung ano yung mga palabas na napapanood ninyo, nakaka-distract, pero nadiretso mo pa rin yung message, then you are ready na magsalita sa harapan ng maraming tao. Pag hindi kayo na-distract ng mga disturbance dyan, sa mga distractions dyan sa mga paligid-paligid ninyo, then you are ready to preach. Pero pagka madali kayo ma-distract, nagpipreach kayo at nahulog lang yung kaldero, kasirola, tulad dito pa minsan-minsan habang nagpipreach ako, si Flor, nahuhulog niya yung mga kutsara, plato. Hindi pa naman ako mahilig mag-preach na busog. Gusto ko pag mag-preach ako, walang laman yung tiyan, o konti lang. Siyempre, pag narinig mo yung kasirola, baso, kukulo yung tiyan dito. Pero hindi ako na-distract, hindi ako na-disturb ng kahit ano. Kaya kong mag-preach dito, kahit mag-brown out pa dito, kahit ano pa yung mawala dyan, matatapos ko yung mensahe. Hindi ako madidistract. O nadidistract ako pero nalalabanan ko. So mag-practice kayo ng mayroong distractions. Mahalaga yan. Lalo na sa mga baguhan. Mag-preach kayo na magulo yung anak ninyo. Mag-preach kayo na magulo yung mga alaga ninyong kapatid o pamangkin. Mag-preach kayo ng may mga lumakad-lakad na nakakita sa inyo. Then next na practical tip. Practice in front of a mirror na nakikita mo yung sarili mo. Kasi doon sa pagpapractice mo na nakikita mo yung sarili mo sa salamin, nakikita mo na yung mga dapat ayusin. Sa akin dati, madalas kong tignan ang aking sarili sa salamin. Yung galaw ko, tinitingnan ko sa salamin at nakikita ko yung kung paano ako gumalaw ng, ano ba yun? Parang bading yun . So yung mga galaw na parang bading ay tinatanggal ko yun. Yan, minsan
minsan hindi natin alam yung style natin, ang pangit tignan kasi minsan nakaganyan tayo sa napalantaan, nakaganyan tayo kasi nag-iisip tayo doon sa ating sasabihin, so hindi na natin namamalaan yung itsura natin, ay ang pangit na pala. May mga nakikita nga ako sa kanyang natuturete na dahil hindi na maisip yung mga, hindi niya madiretso yung kanyang kino-communicate, hindi niya namamalayan, kinakaabot na pala niya yung ilong niya, tenga niya, baywang niya, tinataas-taas na niya ang kanyang pantalon na ganyan, kita na yung brief, kung ano na mga kinakamot-kamot niya. So pag tinignan mo yung sarili mo sa salamin, mai-evaluate mo yung mga ugly moves at makikita mo yung mga attractive moves, at yung mga attractive moves ima-maximize mo ngayon kasi magiging isa na yun sa strength mo. Yung move mo na yun, ikaw mismo ay na-attract. Ang ganda yung style na yun, ang ganda yung galaw na yun, Yan. So yung mga pangit, yung paglakad, no? Importante pag ikaw ay malikot na preacher. Ako dati malikot na preacher ako, kaya tingnan ko mabuti yan. Yung style ng paglakad, talagang pinractice ko yung style ng paglakad na parang sinukat ang lahat. Na yung dating ng paglakad mo, may confidence ang dating. Kasi minsan sa paglakad pa lang halata, walang confidence yung magpipreach. Yan, so pinractice ko lahat yun, yung way ng aking paglakad, yung aking posture sa harapan ng mga tao habang ako'y nasa pulpit, yung ang dating mo ay parang ang macho-macho mo pa, kahit hindi naman. So yan ay pinag-aralan ko lahat yan habang tinitingnan ko ang aking sarili sa salamin. Yan, so iwasan mo yung mga galaw at kilos na nakakahiya. O ngayon, pwede yung i-record. I-record nyo ang sarili nyo habang nagtuturo. And then, panuorin nyo ng ilang beses at hanapin ninyo yung mga pangit tignan. I-evaluate nyo yung sarili nyong performance. Yeah, so, practice in front of a mirror or in front of a camera. Malaki ang tulong nito pag nag-preach kayo sa harapan ng camera. Alam nyo yung nag-video. Effective yun. Nakakadagdag confidence. Next na practical tip. You need to practice body language and movement. Siyempre, nabanggit ko kanina movement. Practice body language and movement. Napakalaga ng body language pagdating sa preaching. Kasi dito mas na-i-empower yung sinasabi mo. O mas nabibigyan ng emphasis yung sinasabi mo. Kasi example ganito, nagpipreach ka halimbawa about creation, kung paano nalikha ng Lord ang lahat. Tapos yung body language mo dun sa mga sinasabi mo, and then sabi ng Diyos nagkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag, pero yung movement mo, yung body language mo ay parang nasa dilim. Hindi siya makagalaw kasi nasa dilim, baka mapatid siya. So walang impact yung sinasabi mo. Pero kung sinabi mo, at ang sabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At magkaroon ng liwanag. O liwanag ng dating mo. At nagkaroon ng napakataas na bundok. At yung mga punong kahoy, ang gagandang tignan. Okay, so doon sa sinasabi mo ay bumabagay yung galaw ng katawan mo. Tingnan nyo, no? Halimbawa yung cobra. Yung cobra, pag siya ay walang threat, no? Pag walang threat, parang normal na ahas yan. So doon sa body language niya, may nababasa ka na kaagad. So, kung siya ay simpleng ahas lang yung style niya, so ang nababasa mo, hindi tumatapang kasi walang kalaban . So, hindi pa siya nagsasalita. Hindi naman sila nagsasalita. Pero, may kino-communicate siya through body language. Pero kung gumanyan yung cobra, kahit walang sinasabi yan, alam mo kung anong ibig sabihin.
Ah, so, sa atin ganun din. Doon sa body language natin at yung galaw natin, may kino-communicate na. Or yung kino-communicate mo, mas nabibigyan ng emphasis or highlights. So, importante, body language. So, sa mga susunod, sasabihin ko sa inyo yung mga importanteng body language pagdating sa pagpipreach. Ang dami mga style ng body language pagdating sa pagpipreach. No? Tingnan nyo ang isang pangsabong na manok. Pag siya ay makikipaglaban na, no, tumataas yung buhok niya dito. And then yung kanyang pakpak ay talagang ready to fly siya. So pagka dinidisplay nila yung mga ganito through body language, pinapakita nila yung kanilang pagiging dominant, pagiging confident, na they are ready to invade the pulpit and they are ready to, pagka in-apply ito ng isang preacher, ready to invade the pulpit, ready to communicate what God has given them. So sa body language pala makikita mo na yan. Ostrich, di ba? O mga iba pang halaman o hayop. May mga iba pang hayop na hindi naman talaga sila malalakas. Pero through their body language, nagsisignal ito sa kanilang mga kalabang hayop na matapang sila. Body language. Body language. Importante yan. Another is, you need to slow down. Slow down. Huwag tayong parang nakikipagkarera pag tayo nagsasalita. Mas pakikinggan ka ng mga tao kung mabagal pero malinaw kaysa ang bilis-bilis mo pero walang naiintindihan. Siguro kung pamimiliin ko kayo ngayon ng preacher, kung halimbawa si T.D. Jakes, kung kailangan si T.D. Jakes, grabe si T.D. Jakes pag nag-preach, no? Bigay na bigay mula umpisa hanggang huli. Bigay na bigay. Paawis niya, no? Kalbo yun. Paawis, grabe. Kumpara mo kay Joel Osteen na parang hindi siya nag-e-effort. Pinaganda ng kanyang body language. No? Napakasimple niyang mag-preach. No? Pero para sa akin, mas maraming na-accomplish si Joel Osteen. Kasi totoo, habang nagpipreach si T.D. Jakes or mga ibang preachers pa na bombastic ang tawag naman, no? Tumitindig ang balahibo habang nakikinig ka sa kanila. Damang-dama mo ang anointing. Nakaka-bless din na mo ang anointing. Pero pagkatapos na mong preach, hindi mo na matandaan yung mga ibang preach. Pero si Joel Osteen o mga ibang preachers na katulad niya, hindi mo naramdaman yung anointing habang nag-preach sila. Pero yung sinabi niya, matagal sa puso't isipan natin at maging sa pagtanda natin, dala-dala pa natin yung kanilang mga tinuro. Pero hindi natin na naramdaman ang anointing habang nagpipreach sila. So kung pamimiliin ko kayo, T.D. Jakes, Joel Osteen, sino pipiliin niyo? Itong matapang na mag-preach? Itong prangka na mag-preach? O itong simple na mag-preach? Kung pinili niyo si T.D. Jakes, hindi na ako magtataka kung bakit kung mag-preach kayo ay para kayong machine gun. Hindi ko dinadown si Cassius kasi kaibigan naman natin si Cassius at palagi naman siyang kasama sa pagkakausap kasama palagi siyang nabubuli dahil nakakatawa kasi si Cassius. Siya mismo aminin niya, napakabilis siya magsalita. At minsan, hindi ka makareply kaagad kasi isip mo pa kung ano yung sinabi niya. Ang maririnig mo lang ba ng Pastor? Ayun, Pastor. Gusto mo nang sumagot, hindi ka makasagot kaagad kasi isip mo pa ano yung sinabi niya. Hindi ganun dapat pag-preach. At advice niyo si Katong. Huwag siya maging ganyan. Kasi communication weakness yun eh. Mamaya sa asawa niya hindi siya hindi naintindihan ng asawa niya hindi magkakaroon ng away. So make sure na yung delivery ng iyong pagsalita ay malinaw.
naintindihan. Okay. So, next practical tip is make eye contact. Tandaan po ninyo, ang nakikinig sa inyo, tao na nandyan sa harapan nyo. So, huwag kayong nakatingala lagi. Kasi ang kinakausap nyo, wala sa bubong. Yung nagpipreach kayo sa audience na nakaupo sa harapan nyo, hindi sa flooring. Kaya kung nagpipreach kayo, hindi sa flooring, ang focus ninyo, hindi sa pader, ang focus ninyo. Like, ang tao nakikinig sa inyo, nandun sa harap ninyo. So mag-focus kayo sa mga kausap nyo. Eye contact. Ang katotohanan dyan, kapag hindi ka sanay makipag-eye contact, mayroon kang tinatago. Nakikita mo sa mata ang tinatago. O makikita mo sa mata kung may tinatago. Kaya yung preacher na hindi siya nakikipag-eye contact, may tinatago yan. Kahit ano pang sabihin niya, wala siyang tinatago. Kung wala siyang tinatago, makikipag-eye contact yan. O sa mga nagtuturo sa ating church, sa mga nagpapakanta, kung hindi kayo marunong makipag-eye contact, isa lang ibig sabihin yan, hindi kayo prepared. Kaya may tinatago-tago kayo. O may confidence kang makipag-eye contact kung wala kang tinatago. Kung alam mong totoo ka, kaya mong makipag-eye contact. Subukan kayo nakipag-usap sa asawa nyo na may tinatago kayo. Kaya nyo bang makipag-eye contact sa kanya? O boyfriend, girlfriend ninyo, may tinatago kayo. Kaya nyo bang makipag-eye contact sa kanya? Mahirap, di ba? So, ang eye contact ay napakalaga sa audience. Dahil pag hindi ka nakipag-eye contact sa audience, nasa isip nila yon, something is wrong. May naaamoy sila. So, importante, eye contact. And then, last na practical, practice tone and projection. Yung tono ng boses and then yung paano ka mag-project, paano yung gagawin mo para may impact yung sasabihin mo. So doon sa tone, you need to practice tone. Yung boses mo, hindi siya dapat monotonous, na yung pitch niya mula umpisa hanggang sa gitna pare-pares lang. Parang ganito, i-recite ko yung John 3:16 ng monotonous. No? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Yan ang monotonous. Parehas lang. Parehas yung kanyang pitch mula sa una hanggang sa bandang huli. O kung mabilis, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. O, mabilis. Pero kung bibigyan ko ng maayos na tono at may projection, ganito siya. In John 3:16, sabi niya doon is, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. With tone and projection. Imagine ninyo, ano ang dating sa inyo nung monotonous ang pinag-recite ko? Nung mabilis ang pinag-recite ko, ano ang dating sa inyo? Doon sa may tone and projection. So, yan ay sample lamang. Gagawin niyo yan sa inyong exhortation, sa inyong teaching, preaching, at maging sa conversation. Personal conversation ninyo sa isang tao ay dapat may tone and projection lagi. Para hindi kayo boring kausap. Mag-i-enjoy yung kausap mo. Okay? So, let tayo mag-pray ngayon. Kung meron kayo mga katanungan, salamat pala sa mga nagtanong-tanong ng mga nakaraan. No? 1 a.m. na ata ako nakatulog nun dahil sa mga question. No? Pero masaya ako kasi ako mismo natututo doon sa mga questions niya. So, kung meron kayong mga questions, ay i-PM nyo lang ako at sasagutin natin mga katanungan. Salamat po Diyos sa oras muli na aming na-consume. Kami ay natuto muli paano po i-communicate ang inyong salita. Dalayan ko Diyos na patuloy po ninyo kaming turuan. Hindi lang doon sa mga naririnig namin itinuturo sa amin, kundi yung personal na pagtuturo ng banal na Espiritu sa amin upang maging effective po kami sa aming pag-share ng inyong salita sa mga tao. Kayo po ang aming pinupurit, sinasamba sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless you sa inyo ulit. God bless ulit.